What's up mga kababayan? News that matters here. Dito sa video natin ngayon ay ating panoorin o pakinggan itong matinding rebat ng PDP laban dito sa slate ni Bangag na kung matatandaan yung mga kababayan, tinawag ni Bongit na Team Suka ang PDP laban, no? Ngunit nag-boomerang effect ito sa kanya na ngayon ay ang tawag sa kanila Team Sinusuka, no? Sinusuka na ng taong bayan. Bagay nga sa kanya na ang lakas niyang mang-asar mag-negative campaigning mga kababayan. Nasabi pa namang presidente pero ganyan ang winiwika, no? Namantakin niyo yun, sinabihan niya ang mga abogado na sina Congressman Marcoleta, Attorney Vic Rodriguez, Attorney Bundok at mga professionals kamukha ni Bato na naging PNP chief na sila di umano nagbebenta ng suka. Grabe talaga. Palibasa kasi elitistang Bangag, walang alam sa pamumuhay ng mga ordinaryong mamamayan. Pero bagong lahat mga kababayan, huwag niyo po sana kalimutang mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. At yun na nga no, mga kababayan, kung kaya naman ang wika ng taong bayan, baka nakakalimutan nitong si Bongit na siya nga hindi nakapagtapos ng pag-aaral o bali-balita na peke di umano ang diploma o credentials na meron ito. Kaya wala siyang karapatan na imata o yabangan ang kampo ni Tatay Digong. Kung kaya naman hindi ko na patatagalin pa, ito na ang buong video. Ito yung reaction ni Bato patungkol po dun sa suka. Maganda ho yung kanyang binitawan dito dun sa suka na to. Pasok po, Senator Bato. Noong Sunday, Yan. February 11, Okay. official first day of the campaign period, wala po tayong ginawa. Pinauna natin yung kabila. Sige, mag-proclaim kayo dyan. Kami, mga dihado man kami, dito lang kami mamaya after 2 days. Today, 13 kami mag-proclamation. Hinayaan natin sila. Ang ginawa namin ni Atty. Jimmy Bundok, pumunta kami sa simbahan sa Lourdes Church dito sa Quezon City. Kami po'y nagsimba doon kasi we believe na bago ka sasabak sa napaka-importanting bagay, kagaya nung kami mga sundalo pa, bago kami mag-jump off, aakyat sa bundok para makipaggira sa mga NPA, ginagather ko yung mga tao ko. Kami lahat nagdadasal, Lord, sana 50 kami na aalis. Sana 50 rin kami makakabalik dito sa aming kampo. Yan ang palagi naming dasal. Na sana, Lord, bigyan mo kami ng lakas, presence of mind, para hindi kami matalo sa gira na ito. Kahit na ilang libong NPA yan, talagang uupakan namin yan, hindi kami atras. Basta nandiyan ka lang, Lord, huwag po kaming iwan. Yun po ang dasal namin. Kaya, February 11 was a very special day for us. Kaya kami ni Atty. Jimmy Bundok, we decided to go to church. Nagsimba kami at humingi ng blessing kay Lord. Na sana, Lord, yung aming campaign period, kaming lahat ng team PDP Laban, team PDP Laban Plus, kasama yung aming mga adopted members ng aming partido, sana po bigyan mo kami ng lakas, bigyan mo kami ng magandang kalusugan para matapos namin yung aming kampanya. So, despite of that, sila'y nauna, wala nang ginawa, kundi puro patira ng tira sa atin. Wala na. Kaming tahimik. We were giving you the moment. Sa inyo na yung February 11. At sa amin ang February 13. You have the moment. Pero, bakit tayo tinitira? Hindi ko rin alam Ibang sabihin, takot sila sa atin? Ayun. Isa lang indicator dyan. Kasi kung insignificant opposition tayo, bakit ko pakialaman kung sino-sino yan sila? Bahala kayo dyan, mga insignificant kayo. Pero the mere fact that the knowledge that the President of the Republic of the Philippines ang tumitira, ibig sabihin, we are somebody. Yo, tama! Ano ibig sabihin? Gusto ko lang sila. sagutin. Ito, sagutin ko lang. In fairness, in fairness na lahat ng mga mahirap na lumaki, nagbibinta ng suka, ako. Napakasakit po pakinggan na kami daw, yung aming team sa PDP, ay parang nagbibinta lang daw ng suka, tapos binigyan ng COC. Anong tingin nyo kay Atty. Hinlo? Abogado yan! Yun! Atty. Jimmy Bundok, abogado yan! Yun! Atty. Rodriguez, abogado yan! Matlupit na abogado. Atty. Marcolita, abogado yan! Yan, malupit pa yan. Paano nagbenta ng suka yan? Ang alam ko yung nagbenta ng suka, yung Tricom at saka yung Quadcom Lalo na si Google. Ako, hindi ako abogado. Pero,
PNP chief ka. Naging general Muna, ka. abogado. Ako lang, talagang, alam nyo, yung suka, maliit pa ako. Ah. Yung lolo ko po, Mananggite. Alam niyo Mananggite? Yung umaakyat sa puno ng niyog para... Ako ang nasa ilalim ng puno kasi yung tuba na kinukuha niya sa taas, binababa niya, ako nagatanggap. At yung tuba na kinukuha niya, binibinta niya yan. Kapag hindi nagbinta ang tuba, kinabukasan, bahal na yan. Nako. Ano ibig sabihin ng bahal? Hindi na presko. Bahal na, medyo mapakla na yung tuba. Pagkapangatlong araw, mas lalong mapakla, bahal pa rin ang tawag namin yan. Nako. Pero after the third day, hanggang ay nagiging suka. At yung suka na yan, hindi niya kinikwinta ng lolo ko, ang kanya tuba lang. Pag nabinta ang tuba, sa kanya yung pera. Pero yung suka, sobra na, ako na magbibinta niyan. So, income ko na yun. Pambaon ko pag-eskwela. Nilalagay namin yan sa butilya ng bote ng lungnek. Alam niyo yung lungnek? Lapad, at saka yung lapad, yung tanduay. Lagay namin yan, di-display ko sa labas ng bahay namin para mabili ng mga kapitbahay na dumadaan. Kaya, huwag nating maliitin yung mga nagtitinda dati ng suka. Yan. Dahil hindi po masarap, hindi po bawal mangarap ang isang nagtitinda ng suka na magiging senador. Yon, tama yon. Ako'y nagtitinda ng suka, pero nakapag-masteral degree ako. Hindi nun. Ayun. Nakapag-doctor of philosophy. Naku, grabe Ako. naman yun. Naging chief PNP pa ako. Ay, sus At ginoo. ngayon, naging senador pa. Naku po, mas malupit. Kaya sa lahat ng nagtitinda ng suka dyan, malaki ang chance nyo na magiging senador. Ayaw, palak. Ang lakas mga asar ni Bongyet na Team Suka, ang mga slate ni Duterte, siya ba, nakapagtapos ng pag-aaral. Bali-balita nga na peke ang diploma niyan Dagdag pa na eltista, kaya ganyan umasta, na minamaliit ang mga ordinaryong mamamayan. Mantakin nyo yan, mga abogado, professionals pa, ang tinatawag niyang Suka. Kamukha nila Congressman Marcoleta, Atty. Vic, nitong si Bongyet. Ang kapal naman ng pagmumuka. Naging presidente ka nga, pero pinaka-worst president sa istorya ng bansang Pilipinas. Bakbakan! Hindi kasi, ito mga tao na lumaki sa layaw, yung hindi kumakain ng pagkain ng mahirap, baliwala sa kanila suka. Oo nga Pero sa ating mga mahirap, very essential ang suka sa ating kusina. Correct. Dahil hindi masarap ang tuyo, hindi masarap ang bulad, hindi masarap ang daing kung walang suka. Yon. Kaya, sige lang. Sige. Tawag. Team Suka, basta importante, kami ang nagpapasarap sa ulam ng mga taong mahihirap. Di ba? Oh. Kasi kung walang suka, hindi masarap yung daing, yung tuyo. Yon. Malun na ang presyo ay tag 50 pesos, hindi 20 pesos, ha? Ayun. Hindi 20 pesos ang kilo ng bigas. 50 pesos to 58 pesos. Minsan naabot pa ng 60 pesos. Correct. Kami po ang tumutulong na malunok ng ordinaryong tao, yung kanin na mahal dahil sa suka na sinasawsaw yung bulad. So okay lang, tawagin nyo kaming Team Suka, no problem. Yan, so yan ang tawag natin sa kanila. Ba't mo pinost dyan, Banat Bay? Wala lang, bakit ba? Team Suka. Tawagin natin ng itong PDP Duterte Alliance as Team Suka. At yung alyansa ng mga mandarambong. Alyansa ng, ano yun? Bagong lipunan ba yun? Hindi ko alam, nakalimutan ko na. Bagong Pilipinas. Yun, alyansa na yun, tawagin nating Team Sinusuka. Sinusuka na ng taong bayan, ayaw pa umalis. Diba? So, saan kayo? Sa Team Suka o doon sa Team Sinusuka? Basta kami ang suka sa buhay ninyo. Yan. Eto naman, papanoorin naman natin kay... Ay, bakit napunta dito? Kamali yun. Bigas! Attorney Topacio, there is... Bakit napunta? Bigas! Kay Marcoleta naman tayo. Maganda rin yung sinabi ni Marcoleta at saka ni Rodriguez tungkol dyan sa suka Mandatory drug testing Ako, drug testing. ng IX. Babantayan natin taon-taon. Ang isip po natin ngayon ay ang maanumalyang 2025, 150. Sara Duterte, para ating maging pangalawang Pangulo. Huwag nating hayaang nakawin ng iilang elitistang mga batas ang pangalawang Pangulo mula kay Inday Sara Duterte. Mahalagang pinag-uusapan natin ito para matulungan ninyo kaming higit at dalhin ninyo ang Duterte senatorial candidate sa Senado at ating po protektahan hindi lamang si Vice President Inday Sara Duterte, hindi lamang ang Office of the Vice President, kung hindi ang sagradong mandato ng 32 milyong Pilipino na ninanakaw ng ilang elitistang mambabatas. Correct. At muli ho, ako'y nagpapasalamat sa inyong mainit na pagtanggap
Sana ho ay matulungan ninyo kung ipangampanya sa inyong pamilya, sa inyong kamag-anak, kaskwela, kapitbahay, kaibigan, at sa lahat ng kakilalang Pilipino saan mang panig ng mundo. Ako po muli ay si Attorney Vic Rodriguez, number 56, Pilipino, abogado, maisog! Yun. Attorney Kaya mga kababayan, sa darating na eleksyon, kung maaari, straight vote na natin, no? Itong PDP laban. At wag nang hayaan na ni isa sa kanila may malaglag pa. Dahil napaka-critical ng midterm election sa kung ano ang magiging resulta ng presidential election sa taong 2028. Senator J.B. Hinlo. Sa Sorry. pagbabalik na oposisyon. Invalid na was vilified for Hindi ko makita. Anyway, taos na natin yan. Anyway, mga kababayan. Simple-simple lang ko sinasabi. Yung suka na yan, kayo na ho bahalang umusga. Basta ang suka ay nakakabuti sa ating katawan at pamumuhay. Okay? Ngayon, kung ganyan lang ang tingin nila sa mga kandidato at mga Pilipino na pag bumibili ng suka, masama na, maliit na, mababa na. That's the kind of government we have right now, people of the earth. Especially in the Philippines. So mga kababayan, nasa sa inyo na yan. Ano gusto ninyo? Yung ganyan o yung gayon? Labo mo man at man. Hindi, nasa sa inyo na po yan. Di ba? Ano mas gusto ninyong klase ng paninilbihan? Yung mga alta sa syudad, yung mga elitista? O yung katulad nung kay Pangulong Duterte na mga mabababa ang loob at tunay na nagsiservisyo sa bayan? Kayo na po ang humusga. Yung mga senador na katulad ni Binay, walang ginawa, kundi mag-away sila magkakapatid. Gusto nyo ba yun? Ay, bahala ho kayo. Gusto nyo ba? Naku, ayoko na lang pangalanan. Si Pacquiao, gusto nyo yan? Ay, bahala kayo sa buhay nyo. Oh. At yun na nga no mga kababayan, napanood natin itong nagbabagang balita sa oras na ito. Na nasa iyo ng pasya mga kababayan, na Team Suka po ba kayo o Team Sinusuka? Paki-comment nga ang inyong opinion sa ating comment section ng ating mapag-usapan. As always mga kababayan, kita na lang ulit tayo sa ating next vlog. Huwag niyo po sana kalimutang mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. Maraming po salamat mga kababayan. Ingat and God bless.